Ang estado ng kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong doctor next door. Polycystic ovary syndrome o PCOS, isang hormonal disorder na nakaaapekto sa 4.5 milyong Pilipina. Narito ang isang kwento. So get ready with me kasi meron tayong pupuntahan 17 taong gulang lamang si Lian Erica Codal nang malaman niyang mayroon siyang sakit sa ovaryo. So I found out that I have PCOS po when I was 17 years old kasi I have a non-stop menstruation for 3 months and then hindi ko siya sinabi sa mami ko tapos napansin na lang niya na namumutla na ako. And then, inamin ko na sa kanya yung totoo na hindi tumitigil yung menstruation ko for 3 months. So, tuloy-tuloy akong dinudugo and malakas yung dugo na lumalabas sa akin. Nabalot noon ng pangamba si Lian dahil hindi niya lubos na maunawaan ang nangyayari sa kanyang katawan. 17 years old ako nung time na yon, bata ako. I have no idea kung ano yung PCOS and kung ano yung nangyayari sa katawan ko kasi parang feeling ko something inside me is killing me. Isa si Lian sa 4.5 milyong Pilipina na mayroong polycystic ovary syndrome o PCOS. Polycystic ovarian syndrome is associated with irregular menses. Yun ang pinaka-main definition ng mga tao. Na pag irregular ang mens nila, may PCOS sila. So, in the medical parlance, it is actually metabolic reproductive syndrome. Yan yung associated with hormonal imbalance and ultrasound findings in the ovary with the polycystic morphology. Actually, that's a misnomer kasi hindi naman talaga siya cysts. Polycystic means a lot of follicles is being seen in the ovary on ultrasound. Bukod sa pagkakaroon ng maraming follicles sa ovaryo, ang PCOS ay nagdudulot din ng hormonal imbalance. Ang babae kasi meron pa din talagang male hormones na tinatawag, yung testosterone. But it should be on a normal level. So pag medyo excess yun, then nagkakaroon ng mga androgenic effects sa katawan. So yan na yung irregular ang mens, may excessive hair, and also associated with obesity, no? Excess weight. Samot-saring sintomas ang nararanasan ni Lian. Nagbe-breakouts po yung skin ko, ang dami ko talagang tigyawat, kahit nagsi-skincare naman ako or usually hindi naman talaga ako nagbe-breakouts. Tapos yung mga parts ng body ko is nangingitim siya, like yung bato ko, kilikili ko, yung mga singit ko. And then, grabe din yung mood swings ko, tapos irregular menstruation. Kung hindi naman irregular menstruation is ang lala naman ng menstruation ko. Para maibsan ang mga sintomas, karaniwang pinaiinom ng oral contraceptive pills ang mga may PCOS. Nakatutulong ito na ma-regulate ang menstrual bleeding, mabawasan ng excessive hair growth at pagkakaroon ng acne. Sinubukan ito ni Lian pero may mga naramdaman naman siyang side effects. So, konting bagay lang or simpleng bagay lang na hindi niya masunod sa sinabi ko, ang ikli na nung pasensya ko. Tapos, nagkaroon din ako ng mga depression or anxiety attack due to PCOS and sabi po nila baka side effects yun ng pills. Sa murang edad, halos mag-isang kinaharap ni Lian ang kanyang sakit. Wala akong taong makausap, wala akong taong makonsult kasi every time na pupunta ka ng doctor o OB-GYN, magbabayad ka pa. Tapos, yun nga po, minor pa ako nung time na yon. And then, yung mommy ko, nagtatrabaho siya. So, mag-isa lang talaga ako. Na-overcome ko siya lahat by researching kung ano yung mga dapat kong gawin kapag may PCOS ka. Matinding disiplina ang kailangan ng mga taong may PCOS. Si Lian, mahigpit na sinunod ang payo ng kanyang doktor.
So, ever since I was young po, vegetarian na talaga ako. I don't eat pork, I don't eat meat, so purely vegetable and fruits lang yung kinakain ko. Pero my OB-GYN recommend a dietitian to me, and my dietitian told me na kailangan kong piliting kumain ng karne. So, right now, pescatarian na po ako. Ang kinakain ko na is white meat like chicken, fish, vegetable, fruits, and then less yung carbohydrates ko like rice and bread. Tapos po, exercise din. So, nag-gym ako. Pero may mga pagkakataong hindi madaling labanan ang mga sintomas ng PCOS. Challenging siya for me kasi other symptoms pa po ng PCOS is mahina yung katawan ko. So, very weak siya. Like, pakiramdam ko kahit matulog na ako ng 12 hours every day, pagising ko sobrang pagod na pagod pa rin ako, antok na antok pa rin ako. Wala akong gana kumilo sa everyday ko. So, yun, working ako ngayon. Lagi akong late sa trabaho. Yun yung malaking epekto niya sa akin. Hindi rin madali para kay Lian ang pagkakaroon ng mood swings. Pakiramdam ko parang ang bigat-bigat na naman ng mundo sa akin, ganun. Parang it's a cycle na magiging okay siya, the next day hindi na siya okay, tapos susunod okay na naman ako. We're done, we're all set, kaya Patuloy na nilalabanan ni Lian ang kanyang kondisyon. Ang kanyang mga karanasan, ibinabahagi niya para magpalaganap ng kaalaman tungkol sa sakit na ito. I'm also beauty queen, so my advocacy is about PCOS. I want people to know na malaki yung epekto ng PCOS sa katawan ng mga kababaihan kasi minsan sinasabi nila na tinutoyo ka lang or topak mo lang yan, nagpapapansin ka lang. Pero they will never understand kung gaano kabigat yung dala-dala ng PCOS sa katawan natin. Payo raw niya sa mga babaeng may PCOS, mahalin ang sarili at sundin ang payo ng doktor. So I want to be an inspiration to other girls na despite of having PCOS, you can still continue to do what you want and do what you love. Kasi PCOS will never stop you from reaching your dreams. So I wanted to show them kung paano ko na-overcome yung pagkakaroon ng PCOS, yung mga symptoms nun and side effects sa akin, and kung paano ko siya nilalabanan everyday. Sa ating pagbabalik, paano nga ba ginagamot ang PCOS at paano ito may iwasan? Ang lahat ng yan, dito lang sa Doctor Next Door. Hirap sa pagbubuntis ang mga pasyenteng mayroong PCOS. Pero alam nyo bang kung ma-manage ng maayos ang mga sintomas nila, maaari pa rin silang makapanganak ng maayos. Pataas ng pataas ang bilang ng mga babaeng nagkakaroon ng polycystic ovary syndrome o PCOS sa buong mundo. Sa datos ng World Health Organization noong 2023, 8 hanggang 13% ng mga babaeng nasa reproductive age ang may PCOS. Polycystic ovary syndrome is actually more of an hormonal imbalance to begin with. So it will definitely affect the menstrual cycle kasi yun yung pinaka problema sa PCOS yung fertility dahil abnormal yung menstrual cycle. Kabilang sa mga sintomas nito ang hindi regular na pagreregla, pagkakaroon ng acne o oily skin, pagnipis ng buhok at excessive hair growth sa mukha tulad ng bigote, balbas, patilya at iba pang bahagi ng katawan. Parang sa lalaki, 'di ba? Yung ganon. So kasi tumataas, mas mataas madalas yung tinatawag na male hormones itong mga individual na to, testosterone. Yun yung one of the reasons why tinawag siya hyperandrogenism. Yung androgen, yung hormone ng lalaki mas mataas. May ilang nangingitim din ang batok at iba pang bahagi ng katawan. Nariyan din ang pagtaas ng timbang, pero hindi naman daw ibig sabihin na walang PCOS ang mga mabababa ang timbang. So obese, so malalaki sila, pero yung iba kasi payat. Hindi porke payat walang PCOS. So obese, pero itong mga obese na types, they are the ones that are more at risk to develop diabetes. So kailangan silang papayatin para maging mag-ayos ang ovulation din nila. Kung mararanasan ng mga sintomas, mas maiging magpakonsulta sa obstetrician-gynecologist o OB-GYN. Diagnosis per se is mainly the ultrasound and blood test. Okay? So, but the blood test,
specifically yung male hormone, yung testosterone, and we check for other sources of androgens like from the adrenal glands. Meron kaming tinatawag na DHEAS. And of course, with the other, yung estrogen level din. So, dun yung sinasabing ang hormonal imbalance. Lagi kong sinasabi sa pasyente, yung PCOS, ang maraming problema talaga dun yung S, yung syndrome, na yun ang kailangan nating bigyan ng halaga. Bukod sa testosterone, mahalagang mapasuri ang hormones, partikular ang level ng luteinizing hormone na siyang nagkokontrol sa sexual development at fertility ng babae. Pati na rin ang follicle-stimulating hormone na nagre-regulate sa reproductive process ng katawan. Pag sinabi nating follicles, dun sa ovary, you see a lot of small black circles, no? Na supposed to be mga 3 to 5 lang ang dapat makita sa ultrasound, no? Pero dun nga sa mga may PCOS, makikita mo na more than 20 yung naka-visible or nakalutang na mga follicles doon. So yun na yun, it's not really a cyst, it's follicles that are excess in number. Mayroong 4 na uri ng PCOS. Una, ang insulin-resistant PCOS na pinaka-common sa lahat. Ito ay dahil sa mataas na level ng insulin na pumipigil sa ovulation at nagtitrigger sa ovaryo na gumawa ng testosterone. Dahil din ito sa paninigarilyo, sugar at pollution. Pangalawa, ang pill-induced PCOS. Bunsod naman ito ng birth control pills na pumipigil sa ovulation. Pangatlo, ang inflammatory PCOS o ang pamamaga na pumipigil din sa ovulation process at nagdudulot ng hormonal imbalance. Dahil naman yan sa stress at pupwedeng inflammatory diet gaya ng gluten. Panghuli ang hidden PCOS na posibleng dahil sa thyroid disease, iodine deficiency o hindi malamang diet. Ang mga may PCOS, mataas ang tsansa na magkaroon ng iba pang health conditions gaya ng type 2 diabetes, hypertension, pagtaas ng kolesterol, sakit sa puso at cancer sa matres. Posible rin itong magdulot ng anxiety o depression sa mga pasyente. Bukod dyan, nakaaapekto rin ito sa pagbubuntis ng mga babae. Sa katunayan, ang PCOS ang nangungunang dahilan ng infertility sa mga babae. Kung minsan pag abnormal ang menstrual cycle natin, we tend to gain weight. So syempre, also fertility gets affected. So mahirap magka-baby or biglang nabubuntis dahil wrong timing. Ang problema, kung minsan, there will be anovulatory cycles. Nagre-regla yung babae, pero hindi siya nag-ovulate. Something's wrong with the hormones there. Minsan, mahirap talaga magka-baby dahil hindi mo ma-predict kung kailan magkakaroon ng egg that is available. Pero hindi naman ibig sabihin nito, hindi na mabubuntis ang mga babaeng may PCOS. Isa yan sa misconception na hindi mabubuntis pag may PCOS. So yung may PCOS, irregular lang ang mens, pero yung panahon na nagkakaroon ka ng mens, pwedeng mabuntis yung panahon na yun. The polycystic ovary syndrome has really an infertility part, but not absolute na pag may PCOS hindi na pwedeng manganak. So it's a common problem na mahirapan sila magbuntis. So that's why yung iba kailangan ng alaga, regular check-up para mabuntis. Wala pang lunas sa PCOS pero paano nga ba ginagamot ang mga sintomas nito? Isa na riyan ang pag-inom ng birth control medicines o oral contraceptive pills. So when you give those pills, then you are able to suppress. Parang you give it 3 to 6 months, we just want to suppress the ovarian function, hoping that when we release the suppression, the ovary will function on its proper cycle. Kailangan din ng lifestyle change lalo na sa pagkain. But actually, that's the number 1 prescription should be. Ang supportive lang yung tablet para ma-achieve mo yung goals na yon. Pero dapat yun ang number 1 prescriptions. Ano-ano nga ba ang inire-recommend ng kainin sa mga may PCOS? So you have to stay away from the
pro-inflammatory na mga pagkain. So these are the meats usually. So stick to the white meat. Okay, magkaroon ng sa females naman kasi soy protein is okay because it will, at least the soy and other plants would have phytoestrogen. Pagdating naman sa pag-eehersisyo, inirekomenda ang pagka-cardio at aerobic exercises. Pinapayuhan din ang mga PCOS patients na magkaroon ng resistance training 3 beses sa isang linggo. Sa ganitong paraan, bababa ang timbang at makakapag-build ng muscle na proteksyon sa sakit. Sa ating pagbabalik, easy meal prep sa mga pasyenteng may PCOS. Tara, tikman natin dito lang sa Doctor Next Door. Para ma-manage ng maayos ang PCOS, magkatuwang dapat ang diet at exercise. Tara, panoorin natin to. Hindi lamang sa pag-inom ng gamot nakasalalay ang pagmamanage ng polycystic ovary syndrome o PCOS. Mahalaga rin ang lifestyle change. Sa tamang diet at exercise, mas magkakaroon ng kontrol ang mga babaeng may PCOS sa kanilang kalusugan. Sinamahan ako ng registered nutritionist dietitian na si Aina Mercado para mag-meal prep ng mga pagkaing mababa sa sugar, mayaman sa fiber at sa protina, at mayroong anti-inflammatory properties. Ang inihanda sa araw na to, pasok sa 1,200 calories. And then basically this is a caloric deficit. Yes. Okay, bakit naka-calorie deficit dapat yung mga tao na mayroong PCOS, lalo na kung nahihirapan sila sa timbang nila? Ayun, so dapat naka-calorie deficit sila kasi una, struggling na sila sa weight loss. So kailangan mas mababa yung timbang at higit doon, yung insulin resistance nila para at least hindi... bakit nga ba? Nawala ako! Sige, go ahead. Naka-calorie deficit sila kasi hirap silang magbaba ng timbang. So, the more na nag-deficit sila ng calories, of course, parang mako-compensate nun yung struggle in terms of weight loss. So ano pa hinihintay natin? Tara, luto na tayo. For breakfast, the simpler, the better. Kinalo lamang ang plant-based milk sa oats at chia seeds na nilagyan ng saging at ready na ang overnight oats. Mayroon itong fiber, healthy fats at low glycemic carbs kaya busog at energized ka pero walang spike sa blood sugar. Para sa lunch natin, pritong bangus ang ating menu. Bakit bangus yung napili natin? Fatty fish siya. Fatty Yes, at saka readily available, lalo sa palengke, ayan, and affordable. Okay. Ano pang benefits ng bangus kapag kakainin ng mga taong mayroong PCOS? Ayan, so, rich siya sa omega-3 fatty acids, hence anti-inflammatory. Ayun. Kapag nagluto, ihain kasama ang ginisang gulay at brown rice na parehong mayaman sa fiber. Kasi pag richer siya sa fiber, ibig sabihin, mas mabigat siya sa tiyan. Okay. So, hindi ka lang mabilis mabusog, matagal din yung time bago ka magutom ulit. So, hindi ka magsasnacking or kakain ulit. Tapos higit doon, it also is good for sugar regulation. Para sa dinner natin, baked chicken breast with quinoa and vegetables ang inihain. Ang lean protein, whole grains at gulay ay mahalaga para sa energy, essential vitamins at antioxidants. Yan, tapos na tayo sa ating meal prep. So, anong meron tayo dito ay na ulit? So, meron tayo dito Yan, plant-based overnight oats. overnight oats. Yes. And then for our lunch, we have Yan. our Pan-fried banana with mixed vegetables. banana, bangus. Ay, Okay. Tingnan natin. ulit. Kasi banana yung... Again, recap lang natin ay na we have here our Yan, banana overnight oats. banana overnight oats for our breakfast. And then meron tayo dito for our lunch na Yan, pan-fried bangus with brown rice and mixed vegetables. and then sa ating dinner, Yan, baked basil chicken, salad with quinoa. salad with quinoa. And then sa ating snacks, pwede tayong magbigay ng Almonds.
Yan. Isang handful ng Yes, almonds. a handful na almonds. In terms of meal prep, ayan, so maganda, accessible yung mga food yung makukuha para at least hindi ka madi-discourage na, ay, wala namang available, di ko na gagawin. So, dapat una readily available, also within your budget, and make it basic. Mula sa kitchen, punta naman tayo sa gym. Bukod sa tamang pagkain, malaking tulong din ang pag-ehersisyo para ma-manage ng maayos ang mga sintomas ng PCOS. Dito, sa Kinetics Lab, meron silang training program na specifically crafted para dito. It's actually called the Face-Based Program. So it's actually a holistic program, not just like the training, but it also includes yung nutrition and recovery. So, of course, PCOS or PCOS has different like symptoms. So, nakadepend siya dun sa phase ng cycle ng babae. But since PCOS also is characterized by irregular menstruation, sometimes some women actually take pills and other measures to manage the symptoms. But yun din yung parang gist nung program niya. So it depends on the symptoms, what type of exercise and ano yung volume and intensity na binibigay namin sa mga clients namin. Ilan sa mga exercise na po pwedeng gawin ay ang mga compound movements gaya ng squats, lateral pull down, bench press, at deadlift. Natatarget ng mga exercises na ito ang iba't ibang muscle groups. Nakatutulong din ito para ma-manage ang insulin resistance, makaburn ng calories at makapag-build ng muscles. Tandaan na bago magsimula sa anumang diet or training program, kumonsulta muna sa eksperto para masiguradong bagay ito sa kalagayan ninyo. Sa tamang gabay at kaalaman, you can still live your best life kahit pa may PCOS. Mahalaga sa isang lipunan na tugunan ang pangangailangan sa kalusugan ng kababaihan. Hanggang sa muli, ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong kaagapay sa kalusugan at ito ang Dr. Next Door.